Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At kamusta po tayo? And bagamat mainit po sa kanya-kanya nating outreach o sa kanya-kanya na po nating tahanan, ay alam ko po na tayo ngayon ay pinagpala po ng Panginoon. Amen po. Ayan, napakaganda po nung topic po natin ngayong linggong to na sinimulan po ni Pastor Yen kahapon. Amen po. At ang sabi niya po doon, mga nagagawa ng travail. At kahapon po ay tinuro po sa atin ni Pastor Yen. Ang sabi niya po doon, ulitin ko po. Isa po sa mga tinuro po ni Pastor Yen sa atin yung nagagawa ng travail, yung 1 to 4 po. Ang sabi niya doon, nakaka-born again, nakakapagpatulad kay Kristo sa ugali o yung fruit of the Spirit sa kapangyarihan. Number 3 po, sabi niya doon, nakakapagpalago. At number 4 po ay yung nakakapagpatatag. Sa atin po bilang mga Kristiyano ay pinagpala po tayo dahil tinuturo sa atin ng mga kapastoran po natin na ano ba yung kahalagahan ng pagtatrabail. Amen po. At sinabi niya po doon, isa sa nagagawa ng travail sa atin ay yung nakakapagpa-born again ka. Amen po. Sa atin pong lahat ay mahalaga po yung nagtatrabail tayo. Kasi sabi niya doon, hindi pwede na magkaroon ng isang miyembro ang isang simbahan kung hindi siya nagtatrabail. Amen po. Hindi pwede na magkaroon ng isang ng isang miyembro ang gawain ng Panginoon kung yung mismong pastor o yung mga tao na nabibilangan nito ay hindi nila alam kung ano yung kahalagahan ng travail. Amen po. At glory to God po dahil mas pinapaunawa po sa atin na mga pinag-aaralan po natin, yung mga topic na pinag-aaralan natin ay yung ano ba yung kahalagahan ng travail dito sa Rema. Amen po. At isa po dito, sabi niya, isa sa nagagawa ng travail after ma-born again ay yung nakakapagpalago. Nakakapagpalago ng spiritual, nakakapagpalago ng ministry, at nakakapagpalago po ng mga bagay. At isa pa po dito, sa number 4, sabi niya doon, isa nagagawa ng travail ay yung patatagin yung buhay Kristiyano po natin. Amen po. At ngayon po sa akin, ayun po sa mga naka-assign po sa akin, ayan sabi niya doon, ito pa yung bagay na nakagawa ng travail. Number 5 po, sabi niya doon, nakakapagpaganap. Number 6, lubos na masunurin sa will ni Lord. Number 7 po, overcome weaknesses, mind, body, will, prayer. At number 8 po, yun ay nakakapag-slide back. Tuloy ko po, sabi niya po dito sa Isaiah 68:6 verse 8, sabi niya po dito, may nabalitaan na ba kayo o nakitang ganyan? Isang bansang biglang isinilang. Ngayon po sa atin po bilang mga Kristiyano, sabi niya doon, hindi pwede magkaroon ng isang miyembro, ng isang simbahan na hindi ka nagtatrabail. Kasi alam niyo po, iba yung bunga ng panalangin, iba yung bunga ng pagtatrabail na ikaw ay nagka-miyembro. Sabi nga din, di ba po ba, isa sa mga bunga ng travail ay yung maging matatag yung miyembro na pinagtrabail mo, na kahit mahirapan yan, kahit na mapagod yan, kahit masaktan yan, hindi yan naalis dun sa gawain. Kasi bakit? Kasi alam mo, sarili mo, na yung miyembro na yan ay napagtrabail mo. Amen po. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, tayo ay binigyan ng kakayanan po ng Diyos na gawin yung bagay na to sa anong dahilan upang maging matatag o maging malago o maging ganap na Kristiyano yung mga tao na dumarating sa atin. Alam niyo po, sabi niya po dito sa number 6, sabi niya, lubos na masunurin sa will ni Lord. Alam niyo po, sa atin po, lahat po tayo na na-born again sa simbahan pong ito, tayo po ay pinag-travail ng mga pastor po natin. Amen po. Kung tayo ay hanggang ngayon ay nandito pa, ibig sabihin po tayo ay lumago, tayo po ay naging matatag,
at tayo po ay naisaging isang ganap dahil naipagtrabail po tayo ng Lord, ay napagtrabail po tayo ng mga pastor po natin. At ang sabi niya po doon, tayo ay naging masunurin sa will ni Lord. Alam niyo po, ang sabi niya doon sa number 7, sabi niya, overcome weaknesses. Ito pala yung isa sa mga bagay na kaya pang gawin ng travail. Ano po yun? Isa sa mga kayang gawin ng travail ay yung ma-overcome yung weaknesses natin. Sabi niya doon sa mind, body, will, at prayer. At prayer. Sabi niya po dito sa Romans chapter 8, verse 26 po. Kung may mga Bible po kayo, makipagsabay na lang po kayo sa akin. Sabi niya, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa parang di natin kayang sambitin. Alam niyo po, nung time na tayo po ay na-born again, tayo po ay nakakilala sa Panginoon, naunawaan natin yung ministry, nakakaakibat ng pagkakristyano. Alam niyo po, hindi naman natin kayang gawin lahat ng mga bagay po na yun. Pero dahil sa travail, sabi niyo doon, na-overcome natin yung mind, yung body, will, at prayer. Ano ibig sabihin po yung overcome weaknesses? Sabi niyo doon, nahigitan mo yung bagay na kahinaan mo ngayon, noon. Amen po. Kaya nga sabi niya po, God, ang Diyos ay hindi kailanman tatawagin yung qualified, kasi ang Diyos ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan para ma-qualified po tayo. Para saan? Ma-qualified tayo doon sa ministry na ipapagawa niya po sa atin. At doon po sa number 8, ang sabi niya po doon, nakakapag-slide back. Ito pa po pala yung isang bagay na nagagawa po ng travail. Yung may slide back o mapabalik yung mga tao na nawala na sa Panginoon. Amen po. Tayong lahat ay hindi ko naman po kilala tayong lahat, pero dumarating tayo sa panghihina. Amen po. Dumarating tayo sa panghihina. Dumarating tayo sa time na parang ayaw na natin. Alam niyo po, share ko lang po sa inyo. Ako po ay nakakilala year 2014. Year 2014 po, nung na-invite po ako ng mga pastor, ng leader, simbahan, para umattend po ng camping. Naranasan ko po kung gaano kaganda ang camping. Naranasan ko rin po kung gaano kaganda ang Believers Camp. Pero bagamat nangyari po yun, alam niyo po, dumating yung time na ako ay nag-backslide pa rin. Year 2014 po hanggang 2017, kung di po ako nagkakamali, ako po ay nag-backslide. Pero hindi ko po alam yung dahilan ng Lord kung bakit itinuro niya pa rin sa akin yung daan patungo sa simbahan po natin ngayon. Kasi bakit po, alam niyo po, naniniwala ako sa almost 2 years na pag-backslide ko po, may nanalangin po sa akin. Kaya nga sabi niya po dito, isa sa nagagawa ng travail ay mapa-slide back yung mga tao lumayo na sa Panginoon. Hindi ko man po kilala yung taong nag-travail para po sa akin. Hindi ko naman po siya personal na kilala, pero naniniwala po ako na siya yung naging way para mapabalik po ako sa gawain po ng Panginoon. Amen po. Bawat isa po sa atin, dumarating yung time na yung mga miyembro po ng simbahan ay lumalayo. Pero alam niyo po, sabi ng Diyos, itinuro niya na sa atin yung paraan para bumalik ulit sila. Ano po yun? Yung pagtatrabid. Na sabi niya doon, ito yung way o ito yung paraan ng Diyos para tayo muli ay manumbalik sa Kanya. Bagamat ikaw ay lumayo, bagamat tayo ay umalis, pero ang Diyos ay tumawag ng mga tao upang may manalangin po sa atin. Tumawag ang Diyos ng mga tao upang sa atin po ay may mag-pray. Amen po. Kaya nga po naniniwala po ako dahil sa taong nag-travail sa akin, ako po ngayon ay naging masunurin sa will ni Lord. Amen po. Kung tayo ay hinto na mag-travail, tayo ay hinto na mag-thanks, paano natin may babalik yung mga tao na nawala na sa Panginoon noon? Amen po. Alam niyo po, ang ganda po ng mga topic po natin ng makaraang camping. At hanggang ngayon ay tinuturo pa rin po sa atin ng ating mga simbahan o ng ating mga pastor. Na sabi niyo po doon, ang kahalagahan ng pagtatrabail o kahalagahan ng panalangin, ang sabi niya doon, ikaw ay isang maging ganap na Kristiyano, ikaw ay maging masanuri sa will ni Lord at ma-overcome mo yung mga weaknesses mo. Kaya sabihin natin na, Lord, hindi ko kaya. Pero alam niyo po, itinuro ng Diyos sa atin
kung ano yung gagawin mo para magawa mo yung bagay na yan. Amen po. Sabi niya doon, ma-overcome mo yung mind, yung body, yung will, yung prayer. Amen po. Sabi niya, go to extra mile. Kung ito lang yung kaya mong gawin ngayon, doblehin mo sa sunod. Kasi bakit po? Kasi sabi niya, ang travel ay pinalago ka na at pinatatag ka na. Yan yung nagawa ng travel sa buhay Kristyano po natin. Amen po. Ngayon sa iyo, personal, ano ba yung tinuturo sa iyo ng Panginoon? Ano po ba yung tinuturo sa atin ng Diyos? Alam niyo po, glory to God, dito po sa simbahan po namin, sa Candelaria. Alam niyo po, miniman po natin o hindi, dumarating ang time sa buhay Kristyano natin na yung panalangin natin, nagiging prayer na lang po, na araw-araw na panalangin na lang po. Pero alam niyo po, maganda po talaga na tayo ay always nare-remind ng camping, tayo po ay always nare-remind ng mga teaching ng mga pastor po natin. Alam niyo po, start ng camping, sabi ko po sa mga miyembro po namin o sa mga kabataan po at sa mga elder po, simulan ulit natin mag-travel kasi ito yung araan para lumago yung simbahan natin. Amen po, nung training tinuro sa atin bakit walang laman yung simbahan mo. Kasi sabi niya dito, hindi ka nananalangin o hindi ka nagtatravel. Alam niyo po, glory to God po, dahil nung simulan po namin ulit yung pagtatravel, at alam niyo po, nagkaroon po kami ng panibagong miyembro sa lugar na to. Alam niyo po, yung miyembro po na yon ay isang bahis lang po namin pinalo up. Glory to God po, dahil simula po ng training, 2 weeks na po siyang umattend na hindi po namin pinupuntahan. Alam niyo po, kusa siyang pupunta sa church. Sabi niya doon na pastor, tuloy-tuloy na po ako mag-isimba sa church. Hindi lang dahil na hindi mo na siya kailangan i-follow up, pero kailangan i-follow up mo siya doon sa panalangin. Kasi sabi niya po dito, sabi niya po doon, kailangan, sabi niya mga anak, sa Galatians chapter 4, verse 19, sabi niya, dahil sa inyo, minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak, hanggang sa ganap na mabuo sa inyo si Kristo. Ibig sabihin, hindi dahil na umattend na yan sa simbahan, hindi dahil na nagtutuloy-tuloy yan, ibig sabihin, hihinto ka na sa pananalangin o hihinto ka na sa pagtatrabil. Ang sabi niya doon, hanggang mabuo o hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Amen po. Sabi niya doon, hanggang mabuo si Kristo sa taong yan, hindi tayo hihinto na manalangin, hindi po tayo hihinto na magtrabil. At alam ko po, salamat po, ngayon pa, nagpapasalamat na po ako doon sa tao na ginamit po ng Diyos para ma-born again po ulit ako. Amen po, para makakilala po ulit ako sa Panginoon. Glory to God po kasi hindi siya huminto na mag-pray. Hindi po siya huminto manalangin. At dahil sa hindi niya paghinto sa panalangin, year 2017, July camp, nag-worker po ako. At hanggang ngayon po ay nagpapatuloy po sa gawain po ng Panginoon, sa grace pa rin po ng Diyos. Amen po. Alam niyo po, dahil sa hindi ka huminto manalangin, darating yung time na may maborn again sa pamilya mo, may maborn again sa mga tao sa paligid mo. Amen po. At last ko na lang po dito sa kwento na to bago po i-close. Ako po ay almost ilang years na rin pong worker. At ang goal ng mga worker sa atin ay maborn again yung pamilya niya. Amen po. Kasi sabi nga, di ba, as for me and my house, we will serve the Lord. Yan yung gusto po natin eh. Lord, kailangan maborn again yung pamilya ko. Alam niyo po, year 2017 po, simula po nung nag-worker po ako. At isa po sa panalangin ko, yung makakilala din po yung pamilya ko. Kaya sa mga panalangin ko, yung maborn again din yung pamilya ko. Pero sabi nga daw po, para maborn again yung family mo, kailangan mag-travel ka. At alam niyo po, ang laging sinasabi sa akin ng family ko ay huminto ka na dyan sa pag-worker mo kasi nga mas kailangan ka namin. Yan lagi ang sasabihin sa ng pamilya mo habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Pero syempre, tayo ay naniniwala at tayo po ay magtitiwala sa Diyos na tumawag po sa atin. Sabi ko doon, Lord, papatunayan ko na totoo yung salita mo. Amen po. Alam niyo po, ilang years po na tuloy-tuloy persecution sa akin personal. Pero hindi po ako tumitigil sa panalangin at pagtatrabail na ipanalangin pa rin po yung pamilya ko. Year 2021 po ay yung papa ko ay na-born again.
Amen po. From 2017, 18, 19, 20, 21, almost 4 years na panalangin na hindi ka titigil. Ang sabi niya doon, gagawa ang Diyos sa paraan para isa sa pamilya mo ay makakilala. Ay glory to God po, yung dating pumipigil sa akin na mag-worker, ay na po ngayon yung sumusuporta sa akin. Dahil sa travail, yung dating pumipigil sa'yo na huminto ka na dyan, yun na ngayon yung susuporta sa'yo para ipagpatuloy mo yung gawain na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Amen po. Ilang taon man yan, ilang taon ka man nanalangin ngayon, sabi ng Diyos, huwag ka titigil sa pagtatrabail. Kasi sa pagtatrabail mo, hindi mo nakikita, pero may nangyayari doon sa panalangin mo. Amen po, salamat po sa time po ninyo. Glory to God po, God bless po sa ating lahat. Sige po, pray po tayo. Amang Diyos, sa dakila sa lahat, nagpapasalamat kami sa mga bagay na nagawa mo sa bawat isa. Lord, minsan pa ikaw ay nagturo sa amin o ano yung mga bagay na kailangan namin gawin. Hayaan mo na patuloy na mangyari at maganap yung perfecto kalooban mo sa bawat isa. Lord, bigay mo sa amin yung spirito ng trabail upang may panalangin namin yung mga tao sa paligid namin. Salamat Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, salamat po sa time po ninyo and God bless po.